Ikalimamput-dalawa, Kabanata ng Noli Me Tangere. Ang mga anino. Sa madilim na sementeryo ay maaninag ang tatlong aninong nagbubulungan. Tinanong ng isang anino kung nakausap ba nito si Elias. Tugon naman ng isang anino ay hindi pa, pero tiyak niya na nakasama nila si Elias dahil minsan na itong nailigtas ni Ibarra. Dagdag pa ng isang anino na tinulungan ni Ibarra ang asawa nito na may pagamot sa Maynila. Sila din daw ang sasalakay sa kwartel upang ipamukha sa mga gwardiya sibil na silang mga anak na handang magiganti para sa mga ama nila. Napag-usapan din ng mga anino na aabot sa 20 katao ng tauhan ng Ibarra. Sandaling tumahimik ang mga anino nang may narinig na paparating. 2 anino ang magkasunod na dumating sa sementeryo. Ang unang anino ay walang iba kundi si Lucas. Hinanap ni Lucas ang 2 magkapatid na nangakong makikipagkita doon. Ayon kay Lucas ay may sumunod sa kanya, kaya kinakailangan maghiwa-hiwalay at magtago ang mga aninong nandoon. Nagtago si Lucas sa likod ng pintuan ng sementeryo at nagmatsyag kung sino ang sumusunod sa kanya. Bumuhos ang malakas na ulan at nagtatakbong sumilong si Elias sa likod ng pinto ng sementeryo na may bubong na yero. Doon ay natagpuan niya ang unang sumilong. Napagkasunduan ng 2 na magsugal at kung sino man ang matalo ay maiiwan upang makipagsugal sa mga patay. Tumungo ang 2 sa loob ng libingan at pumesto sa itaas ng puntod. Ikalimamput-tatlo, Kabanata ng Noli Me Tangere. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Kinabukasan ay kalat na sa komunidad ang balitang may nakitang maraming ilaw sa libingan. Nagpapatunay ang puno ng trasyaryo ni San Francisco na nakasindi ang iba't ibang hugis at laki na kandila. Ngunit ang mas mahalaga ay may nakitang ilaw na hindi lalampas sa 20. Ang bahay ni Hermana Sapa ay malayo sa sementeryo, ngunit di naman siya magpapadaig kaya ipinagdiinan niyang may narinig siyang mga daing ng mga kaluluwa. Sa Hermana Rofa naman ay walang narinig at wala ding nakita, ngunit ayon sa kanyang salaysay ay nakita niya sa panaginip ang kaluluwa ng mga namatay kasamang mga buhay na humihingi ng mga indulhensyang nakalista sa pangalan niya. Habang abala sa pagkwekwentuhan, ang lahat ay may isang inosenteng bata ang nakapagsabi na isang ilaw lang ng kandila at 2 lalaking nakasombrero ang nakita niya sa sementeryo noong gabi. Maraming nagalit sa bata dahil sa ito raw ay nagmamagaling. Dahil sa iya ay umalis na lang ang bata, hila-hila ang ipinapastol sa kalabaw. Nang umaga ring iyon ay nagsermon ang kura tungkol sa kahalagaan ng pagdarasal. Sa araw ding iyon, dumalaw si Don Filipo kay Pilosopo Tasio na nakakaramdam na bilang na lang ang mga araw niya. Binalita ni Don Filipo kay Pilosopo Tasio na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagbitiw sa tungkulin, ngunit para kay Pilosopo Tasio ay hindi nararapat ang pagbitiw ni Don Filipo. Ikalimamput-apat, Kabanata ng Noli Me Tangere. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Madaling nagtungo si Padre Salve sa bahay ng alperes. Nang makarating sa bahay ay dare-dareso itong pumanhik at malakas sa tinatawag ang alperes. Lumabas naman ang alperes kasamang asawang si Doña Consolacion. Hindi pa man nakakapagsalita si Padre Salve ay tumambad na agad ang reklamo ng alperes dahil sa mga alaga nitong kambing na sumisira sa kanilang bakod. Ngunit sinabi naman ng pare na hindi siya pumunta doon para sa kambing. Nagbigay ito ng babala dahil may mangyayaring pag-aalsa na maaaring kapahamak na madami sa gabing iyon. Ang planong ito ay nalaman ng pare nang mayroong isang babae ang nagkumpisal sa kanya. Nagkaisa ang pare at ang alperes na paghandaan ng nalalapit na paglusob. Humingi ng 4 na gwardiya sibil ang pare upang magbantay sa kumbento. Ng mga oras ding iyon ay nagmamadaling pumunta si Elias kay Ibarra.
Sinabihan ito na magmadaling umalis ang kanyang bahay dahil kalat na ang balitang may sasalakay sa kwartel at may isang nagsabi na binayaran ito ni Ibarra kapalit ng pagsali niya sa paglusob. Pinatulong ni Ibarra si Elias sa pagsamasamahin ng mahalagang dokumento at nakita nitong nakapermang Don Pedro Ibarramidya. Tinanong ni Elias kung kaano-ano ni Ibarra ito. Laking gulat naman ni Elias nang malamang lolo ni Ibarra si Ibarramidya. Si Pedro Ibarramidya ang lumikha ng matinding kasawian ng kanilang buhay. Tumindig si Elias sa harap ni Ibarra at saka mabilis na bumaba si Elias. At doon na nga nagtatapos ang aking kabanata na inihandog ni Leramy Idiza. Maraming salamat po.